Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so yan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Okay? Tignan natin guys. Okay, kanino bang love reading itong masasagap natin? Doon muna tayo guys sa sitwasyon. Ano ba yung sitwasyon? Okay. Kanino po itong love reading, spirit guide? Abundance. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude, bliss. So, nakikita ko guys yung pagiging positibo mo. Ano naman yung energy mo ngayon napaka-light. Wala akong nakikitang any negativity. So, pwedeng single ka at nag-enjoy ka sa buhay mo ng single. Okay, masaya ang pamumuhay mo. Maganda yung daloy ng pera mo. And ito rin yung pinagtutuunan mo ng pansin. Okay? So, hindi mo pa siguro guys masyado naiisip. Ayan, ba't ba natin nasasagip ng ganito? Kasi, ano naman tayo love reading tayo. So, pwedeng nakaka-move on na yung iba sa inyo kung bakit ito yung nasasagap natin. 'Di ba? Sobrang okay na yung buhay mo ngayon. Or pwedeng nagkakaroon na ng transformation. Like, hindi ka na masyadong attached dun sa person mo. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong ascending, transcending, obstacle learning, expansion, new phase, preparing for union. Oh. Sobrang napakagaan ng pakiramdam na nasasagap ko rito, guys. Titingnan pa natin. Kanina po itong love reading. May nakikita akong celebration, party. Maring makikilala mo yun sa party or sa event. Celebration, pwedeng bago, no? Iba sa inyo guys, mag-focus ka muna sa sarili mo. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Ibig sabihin, nadala ka na, pagod ka na ng humahabol, ayaw mo na ng ganong energy. So, kaya nagpo-focus ka sa sarili mo kasi mas mahal mo yung sarili mo. Okay? Okay, so titignan natin. Mas mas ito yung pinagtutuunan mo ng pansin. Okay, tignan pa natin. Okay. So, kung makikita nyo guys, no? Siguro yung iba sa inyo, grabe yung heartbreak na nangyari sa inyo to the point na talagang parang halos ikamatay mo or parang feeling mo, yun na yung pinaka-todo na nangyari sa inyo, pinaka-mabigat, pinaka-masakit at ayaw mo nang bumalik doon. Ngayon, mas ini-improve mo yung sarili mo, mas mas nag-e-enjoy ka ng ganyan, nag-iisa, travel. So, kung makakita nyo guys, ayaw mo na masyado mag-entertain, pwede kasing iniisip mo kung ano yung sitwasyon mo dati. Kung gaano ka parang nabaliw, kung paano ka parang pinahirapan or nahirapan. Okay? Ayan. So, siguro may mga pupasok sa buhay mo, may mga nakakausap ka, pero mas malinaw kasi guys sa parang in-interrogate mo sila, no? Parang yes, ina-entertain mo, pero hindi ibig sabihin ng i-entertain mo is parang, di ba, agad-agad papapasukin mo sa buhay mo. Ang nakikita ko kasi sa inyo guys, ina-entertain mo, pero parang lang siya. Para lang kilalanin yung taong yon. Okay, pero wala pa sa isip mo na pumasok sa relationship kasi maganda yung daloy ng pera mo. And nag-e-enjoy ka ng single. Masaya ka ng ganyan and parang masaya ka naman din na parang nafe-feel mo na parang kamahal-mahal ka. Okay, na parang marami naman pala nagmamahal sa'yo. Okay? Sige, tignan pa natin. Ayan, sa mga nag-e-enjoy ngayon, sa mga nagpo-focus ngayon sa kanilang career, napakaganda nito guys. Okay, tignan pa natin.
Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Oops. Kanina po itong love reading spirit guide. Okay. 'Di ba? Grabe no? Pinahirapan ka talaga ng person mo. And ngayon sobrang gaan na ng pakiramdam mo, nakaka-recover ka na. Maayos na maayos na yung buhay mo ngayon. Maganda na yung ano mo yung point of view. And sobrang napaka-positive ng pananaw mo. Okay? Sige, tignan natin, nag-e-enjoy ka. May nakikita akong travel dito, baka may plano ka mag-travel. Ayan. So, yung mga nasasagap natin dito, mga naka-move on. Okay. Parang binabalikan ng iba sa inyo eh. Pwedeng hindi talaga naging maganda yung buhay mo noon na parang kapos talaga sa pera. Then siguro nagbabalik tanaw ka kung gaano ka hirap na hirap sa pera talaga noon. And ngayon parang, di ba? May blessing na dumarating sa inyo. Okay, para kang ini-spoiled ni universe na talagang ibinibigay sa inyo yung blessing na yan. Tignan pa natin. Meron tayong Three of Swords. Okay. Diba, nilagay ka sa third party, nahirapan kang umalis dito. Meron tayong King of Swords. Okay, King of Swords, realization. Parang yung taong nang iwan sa inyo, walang konsensya. Hinayaan kanyang masaktan. Parang feeling mo binasura ka talaga nitong taong to. Okay, kaya yun yung ayaw mo nang balikan. Yung sobrang sakit na naramdaman mo. Ngayon okay ka na, hindi mo na rin guys gano'n naiisip tong ex mo na to. Sobrang nakapokus ka talaga sa sarili mo. As in, nag-heal ka na. And sa pagpasok ng taong 2025, mas maganda na yung magiging, ano mo yung parang magiging buhay mo and yung point of view mo, yung dali ng pera mo, mas maganda. Ayun keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss. So guys, may nag-manifest ba dito ng full moon? Kasi napaka-powerful daw ng energy nyo, lalo na sa mga air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So nasasagap natin dito. Ang lakas ng mga energy nyo guys, sa pagka nag-manifest kayo, parang talagang ibibigay sa inyo ng universe kung ano man yung hinihiling nyo sa kanila. Okay? So yan, as in napaka-spoiled, napakaganda, wala akong masabi rito guys. And new beginning pa rin yung nakikita ko rito. Tignan mo, pwedeng minsan nagbabalik tanaw ka kung gaano kahirap yung pinagdaanan mo, kung gaano kahirap yung pinaghirapan mo para makuha yung magandang buhay ngayon. Okay, tignan mo, Five of Pentacles kasi guys, kahirapan sa pera, walang trabaho, as in lugmok. Pero biglang nagkaroon guys ng matinding blessing. Okay, nakukuha mo tong blessing na to ngayon. Okay, kapatay ng isang card. Meron tayong, ayan, may travel nga guys. Ayan din yung pinapakita ng card. May nakikita akong travel na paparating sa inyo guys. Two of Wands. Okay? Focus muna kay sarili nyo. Ayan Kumbaga naboboard ka, nakakaisip na parang ano pa ba yung kailangan kong gawin sa araw-araw. Kasi parang yung ginagawa mo araw-araw, naboboard ka. Parang gusto mo ng something new. Something na excitement. Something na magpapagaan sa kalooban mo or magpapasaya sa inyo. Ganun po yung nakikita ko dyan, guys. Okay, so meron tayong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan, malakas ang air and fire. Naku. Actually, ito guys, compatible naman yung mga air and fire kasi alam niyo naman, pinapagalit ng mga air ang mga fire sign. Diba? Support yan So guys, tignan pa natin yung energy kung ano ipapakita sa atin, ha? Since nakapokus ka sa energy mo, titignan natin yung energy ng person. Kung may person na lalabas dito. Oh, yung bottom of the deck natin guys, so the chaser. Chaser in codependent, relationship, fear, abandonment issue. Pwede ikaw to Yung takot na takot kang maiwan mag-isa kasi wala kang source of income that time. Then, inabandona ka ng person mo. Okay? Sige, tingnan pa natin guys. Okay. Doon muna tayo guys sa energy ng person mo. Ayan, pwedeng new person or kung sino man tong person na iniisip mo. Hindi na ako guys magbabanggit ng past, present,
or kung future na kung sino man tong person na to, no? Basta makarelate ka, babasahin ko na lang kung ano yung makikita ko kasi hindi naman pinakita dun sa card, sa full spread, okay? Energy ng person mo, tignan natin. Energy ng person mo, nararamdaman sa'yo. So, kung sino man to guys na taong iniisip mo ngayon, isipin mo siya ng 3 times, banggitin mo yung pangalan niya 3 times, subukan nating makuha yung energy ng taong yan, okay? Ano yung nararamdaman sa inyo ng taong iniisip mo ngayon? Nararamdaman sa iyo ng taong iniisip mo ngayon, meron tayong the Chariot. Oh, alanganin siya ngayon eh. Yung nararamdaman niya sa inyo guys, nag-aalangan siya. The Chariot kasi, mabilis yung pagdating niya sa buhay nyo. Pero mataas din ang chance na mabilis din siya guys, aalis sa buhay mo. Kasi the Chariot, ang bilis niyan. And kung makita nyo guys, 2 of Swords, medyo na-weirduhan. Oo, medyo ang weird mo daw, sabi nitong person na to. Siguro may mga ginagawa ka, pwedeng hobby, or pwedeng yung forma mo. Pero hindi naman guys, negative yun nakikita ko. Gustong-gusto niya ngayon pagiging weirdo mo. Okay, nakaka-amaze yun para sa kanya guys. And yun nga lang guys, the hangman, pwedeng conflict kasi kayo. Hindi ka rin niya guys ma-pursue. Pwede kasi guys na matalik kang kaibigan. Pwede kasi guys na alanganin, no? Hindi mo rin siya guys type. So, nasa inyo yan guys, ano yung sa tingin mo, no? Basta conflict yung tingin niya sa sitwasyon yung dalawa na parang hindi pwedeng i-pursue. Okay? So, tignan pa natin. Ano naman ang tingin sa'yo ng person na yan? Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Ano yung tingin ng person mo sa'yo? Oh, strength, matapang, malakas. Okay. Alam mo, nakikita ka ng person na to na parang napaka saya mo maging asawa. Okay? Ikaw yung tipo ng tao na parang kaya mong i-handle yung isang relationship, no? Sobrang matured, hindi mo kailangan dumepende sa partner mo, ganun kanya tignan, na parang kaya mo eh. Okay? Emperor na siya, ha? Pero tignan mo, nanliliit pa rin siya sa inyo kasi ikaw napaka-strong ng personality mo and nakikita ka nitong someone na to na gusto ko niya maging asawa. And the strength kasi guys, napaka-strong ng personality mo. And napakalakas din ng energy. Kumbaga, magkiklik talaga kayo guys eh. Tingnan mo oh. Magkiklik talaga kayong dalawa. So, piling kasi ni person, napapaamo mo siya kahit emperor siya dito. Alam naman natin na mga emperor is mga matitigas tong mga to. Pero kaya mo siyang paamuhin nang wala kang ginagawa, no? Sobrang simple lang ng ginagawa mo, pero kaya mo siyang mapaamo. And, kaya ka nga niya nakikita na someone na gusto niya mapangasawa. Tignan niyo naman, okay? Nakikita ka niya na someone, ay no, puti yung damit mo rito, tapos ito, red si person. Nakaputi ka dito, di ba? Okay, napakaganda nito kasi 4 of Wands, guys, is wedding. Pwede magpo-propose sa inyo, pwede nga amin sa inyo, pwedeng mandiligaw sa inyo. Nililigawan mo. Nakikita ko guys na magkakaroon ng relationship dito. As in, napaka-strong ng relationship, napaka-matured, and talagang grabe din, no? Ang dami niyong plano. Dami niyong plano sa buhay. Ayan. Magiging plano. Ang lakas ng energy ng Leo energy dito. Ayan, fire sign. Aries and Sagittarius, pero malakas ang Leo. Tignan natin guys, ano naman ang magiging action ni person sa relationship niyong dalawa. Action to ni person. Meron tayong the star. Okay. Alam mo, daming nare-realize si person na parang kailangan niyang i-improve yung sarili niya. Hindi siya basta-basta dapat pumasok sa mundo mo nang wala siya guys dalang armas. Nakikita niya kasi yung pagiging strong mo at parang gusto niya guys patunayan sa inyo na kanyang panindigan or walang magiging problema kasi gusto niya guys as in settled yung relationship no, yung tipong wala kayong magiging problema parehas. Okay, and Ace of Swords yung magiging action niya kasi guys matalino itong person na to and meron siyang sasabihin sa inyo para meron kayong magiging pag-uusap. Sasabihin niya sa inyo kung ano yung struggle niya, kung ano man yung problema niya na pwedeng alam mo yon. Ikaw kasi yung tipo ng tao na mabilis ka ma-turn up. So, pwedeng ma-turn up ka sa tao. Okay? 4 of Swords and Ace of Swords. Mabilis kang ma-turn up sa taong to. Kung ano man tong problema sasabihin niya sa inyo.
So, parang maglalaylo ka. Okay, maglalaylo ka or pwedeng pakikiramdaman mo na din. Kasi si person mararamdaman niya yung pagiging cold mo eh. Parang, teka, may nasabi ba akong mali? Baka nga mali na sabi ko. Parang ganon. Okay, tignan natin guys ano yung magiging outcome. Ano yung magiging outcome? Magiging outcome, Spirit Guide. Meron tayong the Hierophant, Page of Pentacles, and Six of Wands. No? Yung outcome kasi guys, may pag-uusap talaga. Mag-uusap talaga kayo ng person mo. And alam mo yung feeling na gusto kanyang masolo, gusto niyang kausapin kanya ng masinsinan. Gusto niyang sabihin sa inyo kung ano man yung nararamdaman niya. And kung makita nyo guys, Page of Pentacles, ang dami niyang side hustle. So ito rin yung marirealize mo na parang masipag naman pala tong taong to. Responsible naman pala tong taong to. Okay? So, Page of Pentacles talaga kailangan niya patunayan yung sarili niya. Kasi hindi naman ikaw nagpo-focus lang doon sa love life. Kasi napaka-strong nga ng personality mo. So, nakapokus ka rin doon sa, pagiging practical. Okay? Ayan. Ganun ka rin nakikita ng person mo. And kung makikita mo madami daw siyang side hustle, hirapan, para meron kayo pag-uusapan. Siguro gusto ko niya maging business partner. Or meron kayo pag-uusapan about business na parang pagpaplanuhan nyo sa mga susunod na mga buwan, araw, or basta sa mga susunod na buwan. Okay, tingnan natin guys ano yung malalakas sa zodiac sign sa sign ni person. Meron tayong Gemini, Aries, Cancer, Aquarius, Scorpio, and Virgo. Meron tayong Leo, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Pisces, and Libra. Tignan natin sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Oh. Takot yung nararamdaman mo. So, ikaw kasi nakikita ko sa inyo, parang kung kaya niyang patunayan sa inyo na mali yung tingin mo, no, sa mga lalaki or sa mga babae. Kasi parang iisa na yung tingin mo sa kanila na sasaktan ka lang nila. Kung makikita mo na dito rin yung wedding, nararamdaman mo din na parang may potential. Pero yun nga, Five of Swords, pwedeng ito yung trauma mo kasi na parang nasaktan ka na kasi sa past. So, pwedeng ang kinakatakot mo, baka maulit na naman sa kasalukuyan. Na parang ayaw mo nang pumasok sa relationship kasi ang laki ng trauma ang naranasan mo talaga sa past person. And itong taong to guys, parang ang gusto mo lang is ibigyan ka ng assurance or patunayan niya na parang burahin niya sa isip mo yung mga takot mo, mga pagdududa mo sa isang relasyon, yung paano mo tignan yung isang relasyon. Okay? Kasi nakikita ko sa inyo guys, nakikitaan mo siya na parang, ay may potential. Yun nga lang, grabe yung trauma ko. Parang ganun eh. Okay? Tignan natin ano yung tingin mo kay person. Tingin mo sa person mo. Tingin mo sa person mo. Meron tayong Five of Cups and the Fool. Meron tayong Knight of Swords. Okay, tingin mo sa kanya guys, Five of Cups, the Fool, new beginning, magkakaroon ka nga lang talaga ng disappointment. Kung maaalala mo yung sinabi ko, kasi ito disappointment. Parang didistansya ka talaga na parang, dito mo, lalaylo ka talaga, hindi mo kaya pakinggan yung mga rant niya sa buhay, mga problema niya, kasi parang ikaw kung problema, madami ka na nun. So gusto mo ng someone na strong, yung tipong hindi masyadong sad boy, sad girl, ayaw mo ng emotional na partner. And siguro makikita mo sa kanya medyo emotional, parang, alam mo yon ayaw mo ng ganyan. Gusto mo yung strong, kasi strong ka eh. Okay? Tingnan pa natin, ano naman yung, ayan o. Titingin mo sa kanya. Diyos ko. Okay, action mo, magiging action. Okay. Mag-aantay ka. Actually, di mo naman siya tuluyang puputulin sa buhay mo. Pero siguro, maglalaylo ka, titignan mo muna kung ano yung connection. May solid connection ba dito? Ganun yung nasasagap ko dyan. Maganda ba yung magiging outcome? Maganda ba yung magiging samahan yung dalawa? Okay, titignan mo parang pagmamasdan mo or pwedeng, alam mo yun, mag-observe ka lang muna dito sa connection na to, kung may potential. Ayan, isa na guys sa mga motor, okay? Ano yung outcome? Two of Swords, Justice. Okay, kasal siguro tong taong to, and ang gusto mo is
ayusin niya muna yung gulo niya. Siguro yun yung conflict. Or pwede naman guys, na ang gusto mo is ikasal. Ayaw mo na yung parang lokohan. Kung bibigyan ka niya ng stability, why not? Kasi empress ayaw mo sayangin yung panahon mo sa relasyon. Kasi maayos ang daloy ng pera mo. So, mas mag-focus ka sa pera mo. Okay? Masyado ka magiging matalino kasi pwedeng isang beses ka na guys na utakan, napaikot, no? Na parang ginamit dahil sa pera. So, I think yun din yung pinag-iisipan mo na ayaw mo nang mangyari. Okay? Tignan natin kay zodiac sign sa side mo. Meron tayong Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Taurus, and Gemini. Meron tayong Scorpio, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Gemini, Aries. Okay, isa pa daw. Ulit lang guys. Gemini, Cancer, Aquarius, and Scorpio. Hindi na pinapakita yung iba. Okay. Tignan natin saan napapunta itong relationship na to. Saan napapunta itong relationship na to? The vote. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure. Grabe. Alam mo, itong taong to guys, gusto niyang, burahin talaga lahat ng mga masasakit na pinagdaanan mo, mga masasalimuot na nangyari sa buhay mo. So, nakikita ko kasi outdated thinking, conditioning, replaying events over and over. So, pwedeng nakita ka niya sa party, event, celebration, paulit-ulit kang iniisip na tong taong to, guys. Ayan. Tignan pa natin, meron tayong the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Okay? So, paulit-ulit kang naiisip ng person mo, and parang gusto niya, guys, ng closure. Gusto niya ng clarification. Gusto niya ng maliwanagan. Manghihingi siya, guys, ng dito, manghihingi siya ng katarungan. Okay. Love advice. Meron tayong religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay. Pwedeng ibang lahi to, magkaiba kayo ng paniniwala, pwedeng inyong conflict, pwedeng parang nakatadhana na siya sa iba, or tawag doon guys, kung foreigner to, parang pinagkasundo na sa iba, pwedeng inyong conflict, separation. So may, magkakaroon ng separation sa inyo, or distansya talaga. Time apart from your partner is on the horizon. Okay? Engagement. Separation, engagement. Oh. Naku. Para maghiwalay pa kayo, or pwedeng hindi naman totally naging jowa or someone from the past. Pwede kasi ito separation na to guys, is trauma ka pa dun sa nangyari sa past. And ito yung mga trauma mo, yung conflict nyo, engagement, ito yung gusto mo mangyari, pero hindi nangyayari. Message ni person sa'yo. Meron tayong you light up my world. Tingnan pa natin. Meron tayong our paths will always reunite. What next? Meron tayong I've been fighting a battle I can't win. So yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po, let God bless and love you all. Bye-bye.